Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw pong ito, let God hear your voice of singing praise and worship unto Him. But before that, let's declare the words of David in Psalms chapter 18, verses 1 to 2. It says, I love you, Lord God, and you make me strong. You are my mighty rock, my fortress, my protector, the rock where I am safe, my shield, my powerful weapon, and my place of shelter. Tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our
'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo Jesus ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, at mayaman ng biyaya. Sa makapangyarihang pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat na ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat na ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap mo, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya sa pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ng Diyos, ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo. Hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mo nang malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sabay-sabay po tayo lagi sa ating panambahan sa ating Panginoon. Praise and worship connects us to the presence of God. Our communion connects us to the healing power of God. And our giving connects us to the provision of God. The preaching of the Word connects us to the wisdom and the guidance of God. Sana po tayo po'y mapagpala sa araw na ito. Mahalaga pong nais ko pong ibahagi na may temang ang panganib ng pagiging maligamgam sa pananampalataya. The danger of being lukewarm in our faith. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mong parang wala kang gana sa iyong pananampalataya? Yung parang hindi ka naman galit sa Diyos, pero hindi ka rin fully on fire sa Kanya. Yan ang tinatawag na lukewarmness. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Revelations 3:15 and 16, I know your deeds, that you are neither hot or cold. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Nalalaman ko ang iyong ginagawa,
Alam kong di ka mainit o malamig. Maano ba naman sana kung mainit ka o malamig? Ngunit dahil sa maligamgam ka, isusuka kita. Malupit, di ba? Pero ito ay seryosong warning na kailangan nating bigyan ng pansin, pahalagahan. Ano ang lukewarmness sa pananampalataya? Ang lukewarmness ay ang estado ng pagiging tamad o hindi ka passionate sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Parang yung mainit na inumin, gaya ng sabaw o kape na medyo malamig na, hindi mo na ma-enjoy. Sabi nga ng Panginoon, gusto niyang tayo ay maging hot or cold. Pero kung lukewarm o pagiging maligamgam, hindi niya ito kayang tiisin. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo active sa ating relasyon sa Diyos. Hindi tayo nagsusumikap na mag-grow at wala tayong excitement sa paglilingkod sa Kanya. Walang alam, walang pagkasabik sa ginagawa sa Kanya. Kumbaga, papetiks-petiks lang, medya-medya lang. Hindi tayo nakikitaan ng seryosong paglilingkod, marubdob na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung bang mas excited ka pa sa lakwatsa kaysa pagsamba? Mas listo ka sa ibang bagay, pero yung pag sa Diyos, parang kibit-balikat lang, okay lang. Ano ba ang panganib ng pagiging lukewarm? Ano ba ang panganib ng pagiging maligamgam? Number 1 is the loss of passion. Kapag lukewarm na tayo, nawawala yung init. Nawawala yung passion natin sa pananampalataya at paglilingkod. Parang isang apoy na unti-unting nauupos. Unti-unting nauubos. Parang kandila. Unti-unting nawawala ang apoy. Unti-unting nauupos ang apoy. Hindi natin nararamdaman yung joy, yung kagalakan sa paglilingkod. Hindi na natin nararamdaman yung kasiglahan sa pagbabasa ng Bible. Wala nang kasiglahan sa pagdalo sa pananambahan. Ang epekto nito, hindi tayo natututo, hindi tayo nagbabago, at unti-unti nating nalilimutan kung bakit tayo nagsimula sa faith journey natin na ito. Wala nang sense of awe, pakiramdam ng paghanga, pakiramdam ng pagkamangha sa ating Panginoon. Feeling mo, ordinaryo na lang ang lahat. Everything becomes ordinary. Everything becomes a routine without excitement. Parang ilog na wala nang malakas na tunog ng lagaslas ng agos. Loss of passion. Hindi mo na ma-feel yung kinakanta mo. Hindi mo na feel yung ginagawa mo. Nagiging religiosity na lang yung ginagawa natin. Ritual na lang. Pangalawa is complacency and spiritual deafness. Kapag naging lukewarm tayo, nawawalang ating sensitivity sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Hindi na natin maririnig o mararamdaman ang mga conviction niya sa ating buhay. Nagiging komportable tayo sa kung anong estado meron tayo ngayon. Kahit hindi na ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa Hebreo 2:1, we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Wala nang dating sa iyo yung pinapakinggan mo. Hindi ka na nga natitigatig ng salita ng Diyos. Para kang lutang at sabog. Na habang nakikinig ng salita ng Diyos, iba naman yung iniisip mo.
Hindi mo na siniseryoso yung pangungusap ng Panginoon sa buhay mo. Imbis na gumawa ka ng positibong aksyon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo, nagkikibit-balikat ka na lang. Sandaling nalulungkot, pero di umaabot sa pag-response sa pangungusap ng Panginoong Diyos sa iyo. You choose to become complacent. Nagbibingi-bingihan na lang. Pangatlo is the danger of falling away. Ang pinakamasakit na epekto ng lukewarmness ay ang posibilidad na tayo ay mag-fall away o tumalikod. Sinabi sa Mateo 24:12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. The love of many will grow cold. Kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, maaari tayong mawalan ng gana at mawala sa Kanya. Kaya't hindi pwedeng pabayaan ang ating relasyon sa Diyos. Dapat aktibo tayo sa pananampalataya. Paano maiiwasan ang lukewarmness o pagiging maligamgam? Una, reignite your passion for God. Kung nararamdaman mong lukewarm ka na, kung nararamdaman mong maligamgam ka na, bumalik ka sa Panginoon, kausapin mo siya, at humingi ng bagong passion para sa Kanya. Go back to God. Maglaan ka ng oras para sa personal na panalangin. Maglaan ka ng oras para sa iyong personal na pagbabasa ng Kanyang salita. Personal na pagsamba. Push yourself to come to God. Itulak mo ang iyong sarili. Ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ang pagiging malapit kay God, ang pagiging malapit sa Kanya, ay magbibigay ng init sa ating puso, sa iyong puso. Develop your intimacy to God. Ang breakthrough mo sa ministry ay ang lalim mo sa intimacy mo sa ating Panginoong Diyos. Kapag intimate ka kay Lord, magliliwanag din ang ilaw sa paglilingkod. Reignite your passion. Reignite your love and intimacy to God. Pangalawa, be intentional in serving. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam o sa feelings, kundi sa ating mga aksyon at ginagawa. Maglingkod tayo sa Diyos at sa ibang tao. Yung paggawa ng mabuti at pagiging bahagi ng community ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Gawin mong intentional ang paglilingkod mo. Ano man ang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, iparamdam mo sa Diyos na sa Kanya mo ito ginagawa. Hindi ka lang gumagawa dahil ito ay duty, kundi ginagawa mo ito because you love God and you want Him to be happy. Serve intentionally. Sinabi sa Colosas 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Gawin natin ang lahat para sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, stay accountable. Stay accountable. Maghanap ng mga kapanalig. Maghanap ng mga makakasama na makatutulong sa iyo at magpapalakas ng iyong pananampalataya. Sila ang iyong lapitan at samahan. Huwag mong gawing private ang iyong relasyon sa Diyos. Paligiran ang sarili
ng mga tao makapagdadagdag ng lakas mo, makapag-i-ignite ng apoy mo, magkaroon ka ng mga taong magtutulungan na mag-grow ng sama-sama sa pananampalataya. Huwag kang lumayo sa mga kasama mo. Huwag kang lumayo sa sibahay mo, sa ka-churchmate mo. Sa mga taong alam mong makakatulong na mapalakas uli ang iyong pananampalataya. In Hebrews 10:24 and 25, it says, "And let us consider how we may inspire one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another." Sabi ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa. Yamang nababatid natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kapatid, napakahalaga na may kasama ka. Magpalakasan tayo. Let us encourage one another and strengthen one another in our walk with God. Pang-apat, why does God wants us to be hot or cold? Bakit ba gusto ng Panginoong Jesus na tayo ay maging hot o cold? Maging mainit o kaya malamig? Bakit yun ang nais ng Panginoon? Kasi kapag ikaw ay mainit, you are passionate, you are committed. Pag mainit ka, committed ka, passionate ka. May alab, may apoy dahil mainit ka. Paano naman kung cold? Kahit paano ang cold o malamig, kapag malamig ka, may awareness ka na kailangan mong magbago at magbalik loob kay God. At least, kung ikay malamig, mayroon kang awareness. Aware ka sa sarili mo, kailangan mo magbalik loob, kailangan mong may ayusin sa buhay. Ang pagiging lukewarm ay walang sense of urgency. Walang sense of need na kailangan mong mag-repent, kailangan mong maiusin sa buhay mo. Pag maligamgam ka, feeling mo okay lang, medya-medya lang, kibit balikat ka lang. Gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay maging tapat at totoo. Hindi yung lutang ka, hindi yung lutang lang tayo. Maging totoo tayo sa ating pananampalataya na makita natin kung gaano kalaki yung pangangailangan natin sa Kanya, sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang pagiging maligamgam o pagiging lukewarm ay isang malupit na kalagayan na dapat nating iwasan. Hindi ito kalooban ng Diyos para sa atin. Gusto niya na tayo ay mag-alab sa Kanyang pag-ibig at maging tapat sa Kanyang kalooban. Hindi natin kayang mag-isa, kaya't sama-sama tayo sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay nariyan palagi, naghihintay na ibalik tayo sa init ng Kanyang presensya. Let us come to God. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na ibalik ng Panginoon yung apoy ng ating paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita at paalala sa amin. Kung kami po ay naging lukewarm o naging maligamgam sa aming pananampalataya, patawarin po ninyo kami. Ibalik po ninyo sa amin ang pasyon at init ng aming pag-ibig sa inyo. Gabayan po ninyo kami na maging tapat sa aming paglalakbay kasama kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay magsitayo, palapakan natin ating Panginoon, itaas natin ating makamay, at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin.
Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you. The Lord bless you.